Inaalam na po ng Department of Energy ang sanhi ng aberya sa mga power plant na naging dahilan kung kaya't nagdeklara ng yellow alert sa Luzon. Kahapon po yun. Tiniyak naman ang kagawaran na sapat ang supply ng kuryente para sa tag-init. Saksi, si Maki Pulido. Isa sa pinangangambahan ng senior citizen na si Lydia ngayong tag-init ang mawalan ng kuryente. Lalo na pagka may mga high blood, yung ganyan. Parang hindi ka makatulog pagka walang electric fan, man lang. Hindi pa naman nagkakamalawakang brownout sa ngayon. Kahapon, meron lang idineklarang yellow alert sa Luzon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP alas 4 ng hapon. Pero sa ganyang alerto, sapat pa naman ang kuryente pero manipis o kulang na ang reserba. Sa kaso kahapon, nag-trip kasi ang EERI at Ilihan Power Plants. Kaya ang supply ng kuryente halos pumantay sa demand o kailangan ng Luzon. Nag-yellow alert din tuloy sa Visayas dahil kulang na ang naitawid na kuryente roon na nanggagaling sa Luzon. Kagabi na bumalik sa normal ang supply ng kuryente. Binavalidate pa ng Department of Energy ang sanhi ng aberya sa mga power plant. Sabi ng Power for People Coalition, asahan ng magkaaberya ang mga plantang pinatatakbo ng fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas na nangyayari tuwing tag-init kung kailan tumataas ang demand. Sa mga ganitong planta pa naman galing ang higit sa kalahati ng ating power supply. Ang isang thermal plant, nagsusunog ka. Ibig sabihin, yung heat index nun sobrang taas. At pag mas mainit ang panahon, talagang magkakaproblema technically yung mga thermal plants na yan. Dahil posible talagang aberya sa thermal plants kung mainit, ayon sa Energy Department, binabantayan pati ang forecast ng pag-asa na Super El Nino sa Hunyo at Hulyo. Ibig sabihin, di lang ngayong tag-init o hanggang Mayo ang pagbabantay. Naka-standby na mga diesel at bunker fuel na maaaring gamiting last resort dahil mahal ang petrolyo. Naka-standby naman sila to provide kung sakaling mayroon tayong magkaroon ng outages. So, sufisyente rin yung ating ancillary services with na siyang nagbibigay ng suporta para sa ating grid system. Pero sa ngayon, tiniyak ng Energy Department na sapat ang supply ng kuryente para sa tag-init. Ang pinakamataas na demand hindi pa umaabot sa pinaghandaang peak demand sa Luzon man o sa Visayas at Mindanao. Malayo pa o malaki pa yung palugid natin bago natin marating yung forecasted peak demands natin for 2026. Dasal ni Lydia, sana nga hindi mabitin ang supply ng kuryente, lalo ngayong tag-init. Mahal na nga, ba-brown out pa. Diba, wag naman matuloy. Mahirap. Lalo na ngayong sobrang init. Importante talaga yung electric fan man lamang. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.